Magandang araw mga katiits, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko, at sa mga kapwa ko katiits dyan. So, ngayon mga katiits, i-share ko sa inyo kung ano ba ang mga kagamitan na dapat mayroon tayo as a treasure hunter. So, unang-una mga katiits, siyempre, mayroon kang pala. Ito mga katiits. Importante yung pala kasi yan ang gagamitin natin sa pag-alis ng ating mga lupa sa ating hukay mga katiits. Basic equipment talaga yung pala. Pangalawa is itong bara. Ito bara mga katiits ito. Bara mga katiits. Importante yung bara mga katiits kasi yan ang pambungkal natin. Bungkal natin sa lupa mga katiits. At siguraduhin mo mga katiits na yung bara mo ay yung bara na maganda. Kasi pag hindi maganda yung bara, putol yan at mapurisyo ka kasi kailangan mo pang ipa-repair. Kung ang bara mo ay tulad sa akin, ipa-welding mo kasi puro ito metal yung bara ko. Yung kanyang matalim na ito mga katiits, ito ay mulye. Yari ito sa mulye mga katiits. At winilding ko, ako lang ang nag-welding nito mga katiits kasi medyo mayroon din akong knowledge about welding. Winilding ko sa isang tubo na makapal. So dapat maganda ang klase ng ating bara mga katiits. So tapos na ang pala, bara, ito piko. Mahalaga din yung piko mga katiits kasi yun ang gagamitin natin sa pagkuha ng mga nakalak na mga bato ng piko. At mabilis siyang magbungkal ng lupa, lalong na kung open. Ito akin medyo nilagyan ko ng daanan para sa aking mga hinukay na lupa kasi madali lang siya ganon mga katiits. So maganda yung piko mga katiits para mapadali yung trabaho natin. Sa sunod is ito maliit na shovel. Parang maliit na pala kasi pag nandoon ka na sa ilalim mga katiits, magagamit mo ito pang alis sa mga bato-bato, yung mga lupa na nakabalot sa bato. Ganunin mo yung grano ng bato, alisin mo yung mga lupa-lupa para madali mo makita yung saan titirahin yung bato. Sunod is ito maliit na piko or asarol ba tawag nito, asarol o basta piko, matok sa English, pick matok. So ito maganda ito kasi yung lalong na kung malalim na yung hukay mo ay madali lang itong ganun sa mga bato. Hindi mo naman pwede gamitan ng piko pag malalim na ito gamitin mo. Masyado nang malalim, hindi na magamit yung piko.
So ito na lang ang gamitin mo. Maliit na piko na maliit. Ito. So ito. Kailangan din ito sa treasure hunting kasi ito ang mag-aalis sa mga nakalak ng mga bato sa ilalim. Madali lang yan kasi anon mo lang, ginanon mo lang. Kuha mo na. Susunod is ito. Ito. Yung chisel mga katiits. Pagkalaki ang pag-inabang nito mga katiits, lalo na kung mayroon bara na matigas na bato. So, kailanganin talaga ito mga katiits. Kasi ito ang pambasag natin sa mga nakaharang na mga bato. At siyempre, hindi mawawala dyan ang martilyo. Hammer mga katiits. So, itong hammer mga katiits ay luma na. Pero okay pa rin ito. Maliit na bullhammer. So, importante ito mga katiits kasi ito ang gagamitin natin na pampukpok sa chisel. Ito. Pag nakataon na mayroong nakaharang na matitigas na mga bato sa ating hukay mga katiits. So, pag medyo lumalim na talaga yung hukay mo mga katiits, pwede mo magamit itong sako. Ito. Sako. Kasi pag lumalim na siya mga katiits, hindi mo na pwedeng magamitan niya ng pala na tulad nito. So, sako-sako na lang. Ito ang gagamitin mo pag masyado na malalim. Ito ang panlagay ng mga hinukay mo sa sako mga katiits. Parang kung mayroon kang kasama, talian nito, lagyan ng mga hinukay mo doon sa ilalim, talian mo ito at ipahila ng kasama mo mga katiits. So hila-hila na lang ang tirada. Yung iba, magamit ng balde para pagsidlan ng mga hinukay nila sa kanilang dig site. So pwede rin ito sako. Gamitin mo. Mag-ano ka na lang. Mag-prepare ka na lang ng tali para lagyan mo dito ng, kung sakaling ito lumalim na, lagyan ko ito ng parang muton dito mga katiits para may pagtalian sa PC para maiahon tong sako na may lamang mga lupa doon sa ilalim. So, yun ang pinaka-importante mga katiits. At saka ito. Gloves. Importante ito kasi protection ito sa kamay natin mga katiits. Sa mga kamay natin sa kanan at sa kaliwa. At hindi madumihan yung kamay mo. Hindi masyado madumihan. Tulad sa akin, gumamit ako ng gloves. Ito. Hindi masyadong nadumihan yung kamay ko. So, importante yan. Dahil minsan mayroong mga bato na babagsak o bumagsak na mga maliliit na bato. Kung matamaan yung kamay mo na mayroong gloves, hindi ka masyadong sugatan. Importante yan mga katiits. At saka yung buta. Hindi ako nakabuta mga katiits. Ito lang. Kasi hindi pa naman malalim yung yung hukay ko. Pag lumalim na ito mga katiits, kailangan talaga magbuta ka.
gumamit ka ng boots para safety palagi ang sarili mo. At saka pag pwede, talagang kailangan yung yung nilagay sa ulo, helmet. Dapat may helmet ka para pag may bumagsak na mga bato ay hindi matamaan yung ulo mo. So yun lang mga katiis, yun lang ang dapat nating isip na mga equipment para tayo ay makapag-hukay at makapaghanap ng treasure. So hanggang dito lang mga katiis. Huwag nating kalimutan na ang ating tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.